Purihin po ang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, mga sumusubaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po tayo nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy po tayo sa ating slogan ay ito po ay ang luwalhati ng Diyos, to honor God and know Christ and making Him known. Yan po ang ating patuloy na isinisigaw dito po sa ating pag-aaral. Batay po dyan ay nais po nating palalimin ang ating pagkakilala po sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sinasabi ng iyong lingkod na kumpleto po ang ating pagpapahayag, ngunit umaasa po tayo na sana ito po ay makatulong sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po, muli po, tayo po ay bumabati sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng isang pinagpalang 2026 para sa lahat. At sumaglit po tayong dumulog sa Panginoon bilang paggalang po sa Kanya at paghingi ng Kanyang gabay para sa taong 2026. Dakilang Ama, aming Diyos at aming Panginoon, muli po kaming lumalapit sa inyo at dala po namin ang pag-asa sa iyong habag, Panginoon, at sa iyong biyaya na kami po ay patuloy niyong ginagabayan, sinusubaybayan, Panginoon. Kung kaya po natawid namin ang 2025 ng matagumpay, Panginoon. Maraming mga pagsubok na pinagdaanan, marami pong mga hadlang, marami pong mga challenges na dumating, ngunit ang lahat pong ito ay nalampasan namin dahil po sinamahan nyo kami. Yan po ang aming pag-asa na maging sa taong 2026. Ang lahat po ay makararanas ng tagumpay dahil po sa pagtulong at paggabay ng iyong Santong Espiritu sa pamamagitan po ninyo, aming Ama at Panginoong Jesucristo. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong gabi ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan po. Ngayon po ay sisimula natin ang pag-aaral sa aklat po ng Ebreo. Kung bakit napili po natin ito, sapagkat malaki po ang kinalaman nito sa ating isinisigaw na luwalhati ng Diyos, makilala si Jesus at siya po ay maipakilala din naman natin. Siyempre ho, para natin siya maipakilala ay kinakailangan nating palalimin ang ating pagkakilala at pagkaunawa sa ating Panginoong Jesucristo. At sa gayon po, maluluwalhati natin ang Diyos. Yan. So again, pinagpalang taon po para sa inyo. Dito po ay sisimulan natin ang ating pag-aaral sa kabanatang 1 po ng aklat ng Ebreo. Kung susumahin po natin sa isang salita ang buong aklat, ay pwede nating gamitin ang salitang better o higit o higit pa sa kanino man o sa lahat. Mas malalim po siyempre yung salitang better at wala po tayong eksaktong maaring magamit na Tagalog o Pilipino bukod po sa salitang nakahihigit. Ano po? Ang Ebreo po ay nagsimula sa mensahe na si Jesucristo ay higit na dakila kaysa lahat sa mga propeta ng lumang tipan, sa mga anghel at kahit sa buong sistema ng kautosang ibinigay kay Moises. Ito rin po ay para ipaalala na si Jesucristo ay ang pinal na kapahayagan o pagpapahayag ng Diyos sa atin. Kung kaya po, ang ating pong lingkod, ang iyong lingkod po ay
ay naniniwala na wala na pong bagong revelation. Ano po? Wala nang tinatawag nating new revelation sa ating panahon. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga ng mga propeta, sa ating mga ninuno po, at sa mga anghel, at sa mga ministrong tinawag ng Diyos o tinatawag ng Diyos sa panahong iyon. At nung matapos po o nung dumating ang Kristo ay natapos na po ang panahong iyon. Kung kaya po si Kristo na ang huli at wala na pong ibang masasabing o matatawag pang sugo liban sa Kanya. Importante pong bigyan natin ng diin yung salitang sugo sapagkat napakarami po sa panahon natin ang nagkiklaim na sila po ay sugo sa huling panahon. Kung ano-ano mga titulo ang ibinibigay nila. Kaya po, bilang konteksto po ng ating pag-aaral sa aklat na ito ay babalikan po natin ang contextual background ng aklat ng Hebreo. Wala pong nakakaalam kung sino ang sumulat ng aklat na ito. Marami ang nagsabi na maaring si Lucas, umaaring si Aquila o Priscilla, umaari din namang si Apollos, at ang nakararami po ay naniniwala na maaring si Apostol Pablo ang sumulat ng aklat na ito. Pero wala tayong may bibigay na sapat na patunay kung sino ang sumulat nito. Bukod sa nakikita natin yung estilo ng pagsulat ay parang estilo ng apostol ni si Pablo. At dahil po dyan ay maaring ma-quote natin ang mga sulat ni Apostol Pablo tungkol po sa paksang ito. So ano po ang kalagayan nung panahon nang isinusulat ito ng may akda nung mga unang siglo pagkatapos po ng pagkamatay ni Jesus? So nung dumating po ang Kristo, sabi ko kanina, ay wala na pong ibang kapahayagan. Siya po ang eksaktong kapahayagan ng Diyos. So wala pong sugo, walang revelation, at hindi na po tayo naniniwala na may mga prophetic revelation pa na pwedeng mag-claim na sila po ay nagdadala ng bagong mensahe na galing sa Diyos. At nung dumating po ang Kristo ay nagsimula po doon ang tinatawag na mga huling araw. Yan po. Kaya po ang liham na ito, sabi ko po kanina, ay para sa mga Hudyong Kristiyano na noong unang siglo ay sila po ay dati nang kumikilala sa Diyos. Gamit ang mga ritual at tradisyon, at syempre po ang napaka-popular sa kanila na kanilang nakasanayan na kautusan na ipinadala sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises. Pero nung panahon pong yun ay marami sa kanila ang nag-iisip na bumalik sa kanilang relihiyon na nakagisnan. Ito nga po ay ang Judaismo. So, ang Judaismo po ay isang matandang relihiyon ng panahon pa ni Kristo, na ito po ay istrikto sa pagsunod ng mga kautusan. So dahil po dito na sila ay sumunod kay Kristo, ay sila po ay nakararanas ng pag-uusig o paghiganti. Hindi po nalalayo sa atin. Maraming mga patutuo ng mga naging Kristiyano noong una na narinig ko, dahil nagpalit ka ng reliyon, ikaw ay hindi na naming kikilalaning kapamilya. O nung nakarang araw lamang ay nakarinig po ako ng patutuo na dahil siya po ay nagpalit ng reliyon ay hindi po siya nakatanggap ng mana mula sa kanyang mga magulang. So hindi po naiiba. Meron po silang pag-uusig kung kaya po sila ay nag-isip na
bumalik na lang kaya tayo sa ating nakagisnang reliyon, ang Judaismo. O maaari kayo pong nanonood ngayon ay nahihikayat na, nauunawaan nyo na ito ang tunay na mensahe ng Diyos na pagliligtas niya. Ngunit marami pong hadlang kaya hindi po kayo makasunod sa pananampalataya ng tunay na pagsunod kay Kristo. Sapagkat sinasaalang-alang nyo po na maaring pagpinili nyo ito ay mawalan kayo ng mga kaibigan, o ang worst pa nun ay mga kamag-anak o mismong miyembro ng pamilya, itakwil kayo. Ito po ay isang uri ng pag-uusig kung saan mabigat po na hindi kayo makapagpatuloy. So ganito po ang naging kalagayan nila. Bukod po doon ay hindi nila maintindihan bakit mas mahalaga ang Kristo kaysa sa mga bagay na kanilang nasa kasanayan na tradisyon. So yan po. Para sa kanila, lalo na nga po ang patungkol sa mga anghel ay napakahalaga rin po ito. Iniisip nila na sila ang pangunahing tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. Ano po? So, iniisip nila na mayroong level ng spiritual na level na maaring yung mga anghel ay sila'y nakahihigit kaysa doon sa mga propeta. Yung mga propeta po o mga ninuno nila o natin sa pananampalataya ay pinarating ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan minsan ng pangarap o panaginip o minsan sa mga pangitain. Ano po? O kaya minsan sa pamamagitan ng sugong anghel ng Diyos. Huwag po tayong malito na ang iniisip po kasi natin kapag naisip natin ang anghel, ito po ay merong hawak-hawak na espada, may pakpak, at ito po ay nakasuot ng puti o puti. So yun po yun ang karaniwang konsepto natin ng anghel. Ngunit hindi po laging ganon ang kahulugan ng anghel sa Biblia. Ano po? Hindi laging ganon. At kung palalalimin po natin ang pag-aaral patungkol sa anghel, medyo mas masalimuot pa siguro ang isipan natin ay magkakaroon pa tayo ng kalituan. Ngunit isang simpleng ang kahulugan po ng anghel ay ito po ay mga mensahero at ang kanilang tungkulin ay iparating ang mensahe para doon sa mga maliligtas. Yan po. So, sa kakulangan po ng oras ay hindi na po natin gaanong mapalalim ito. Kaya nabanggit ko kanina na dumating sila sa punto na gusto na nilang bitawan ang pagkakilala kay Kristo at bumalik na lamang sa tinatawag ni Pablo nung may akda doon sa kabanatang 6 na elementary teaching, katulad po ng pagbabautismo at marami pang iba. So, at sinasabi po ng may akda na kung babalik uli kayo doon sa mga ritual, ay wala na kayong pag-asa. So, maintindihan po natin na hindi po ang Hebreo 6 ay hindi po patungkol sa pagkawala ng kaligtasan hindi maaring mawala. Wala po doon ang kinalaman kung ibabate po natin sa konteksto ng ng background kung bakit isinulat ito. Sila po ay mga Kristiyanong sumunod kay Kristo sa pamamagitan po ng pangangaral ng mga apostol na hiwalay o iba sa nakasanayang tradisyon o mga kaudusang ibinigay sa pamamagitan po ng lingkod ng Diyos na si Moises. Napag-aralan na rin po natin na hindi po masama yung kautusan at ang mga aral na ibinigay kay Moises. Ito po ay nagsilbi lamang na tagapaggabay o tutor upang dalhin tayo sa totoong mensahe sapagkat mapag-aaralan po natin sa aklat ng Hebreo na ang lahat pong ito ay anino lamang ng tunay na mensahe ng Diyos at ang kaganapan nga po nito ay ang Kristo. Kaya sisimulan po natin ang ating pag-aaral dito sa Kabanatang 1
At ang mga talata ay 1, ini na lamang pong basahin sa inyong mga Biblia. Mula po sa bahagya o limitadong impormasyon na ipinarating nung unang panahon kung paano, tulad nga po ng sabi ng talatang 1, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Nung unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa mga ninuno natin sa iba't ibang kaparaanan. Minsan sa pamamagitan ng panaginip o pangarap, minsan sa pangitain o direktang mensahe sa mga propeta. Pero ang mga ito ay parang mga pera-perasong puzzle o jigs. Ang tawag nito? Puzzle po. Parang yung laruan ng mga bata. Hindi po mabuo ang konsepto. So nangangailangan po ng makita yung buong view o kabuuan. Kaya po ang mga ito ay parang lamang, nasabi kong isang parang puzzle lamang. Hindi pa kumpleto at kinakailangan pagsamasamahin natin ang bawat bahagi upang makita natin yung buong picture nito. At sabi po ng talatang 2, but ano po yung pasubali? Bakit binanggit yung ngunit o pero? Sapagkat binibigay po ng may akda ang mensahe na ang Diyos ay nangungusap sa kanila nung unang panahon sa pamamagitan ng panaginip, mga pangitain o vision, at direktang mensahe ng mga propeta. Ngunit, kaya meron pong ngunit sa talatang 2, in the last days. So napansin po natin may salitang sa huling panahon. Ibig sabihin, nung isinusulat pong ito, nung unang siglo ay tinutukoy nila yung huling panahon. Sabi sa talatang 2, but in the last days, He has spoken to us by His Son. Ngunit sa huling panahon, ibig sabihin, nung dumating ang anak o ang Kristo, ito po yung hudyat na ito po ay nasa huling bahagi na ng panahon. So doon na po nagsimula yung huling panahon. But in the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things. So itong anak daw pong ito ay itinalaga niyang maging tagapagmana ng lahat ng mga bagay, through whom also He created the world. Hindi lang po siya tagapagmana ng lahat ng mga bagay, kundi siya rin ang lumikha ng buong sangsinukob. Kaya po ginamit natin o ginagamit ng mga theologians ang salitang better kapag dinidescribe ang aklat ng Ebreo, sapagkat ito po ang pinakamatinding mensahe ng pagpapakilala kung sino si Jesucristo. At ipinikilala po na kung merong magagaling, at nabanggit nga po sa kabanatang 11 ng aklat na ito, ang tinatawag nating ng mga heroes of faith. Ang lahat ng hirong ito ay hindi na gagaling pa kaysa kay Kristo. Bagamat sila ay katangi-tanging mga lingkod ng Diyos. But in the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, and through whom also He created the world. Sabi po sa Tagalog, ngayon naman sa huling araw, simula nung dumating si Jesus, ay tinatawag na huling araw, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Bakit si Adan anak din naman ng Diyos? Iba po. At doon sa ating pagpapalawig ng pag-aaral, iba po ang pagiging anak ni Adan o sino pa mang binabanggit sa Biblia na anak sa pagiging anak ni Kristo.
Tinutawag po siyang He is the God, the Son. Hindi po siya God, a Son. Hindi po. Magkaiba po yun, sabi ng mga dalubhasa sa wikang English. Sabi po doon, ngayon naman sa huling araw, simula nang dumating si Jesus, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So ang mensahe na kukuhanin po natin ay hindi po manggagaling sa mga nagpapakilalang sila ay mga lingkod, propeta o may dalang bagong revelation, kundi kukuha lamang tayo ng mensahe, wala pong ibang pagkukuhanan kundi ang kanyang anak. Sapagkat siya po ang kaganapan, ang kompleto, ang eksakto, ang perpektong mensahe ng Diyos ay dala-dala ng anak. Siya rin ang lumikha ng buong sanglibutan. Ano po ang ibig sabihin niyan? Siya ay kasama ng Diyos mula pa noong pasimula. Nakita po natin. So, yun po ay mga talatang 1 at 2. At dito po sa talatang 3, makikita po natin si Jesus bilang isang perpektong katangian, kapahayagan o eksaktong kapahayagan ng Diyos. Sabi po sa wikang English, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint or representation of His nature. Si Kristo po ang sinag, ang kinang ng Diyos. At siya ang eksaktong kapahayagan. Ibig sabihin si Jesus ay may kaparehong o kapantay na kalikasan ng Diyos Ama. Hindi lamang siya nagpapanatili ng mundo gamit ang kanyang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, umupo siya sa kanang kamay ng Diyos. Ito ay isang tanda na tapos na ang kanyang gawain, ang kanyang misyon ng pagliligtas, at siya ang may pinakamataas na kapangyarihan. Kaya sabi po na, after making purifications for our sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Nung matapos niya pong ialay ang kanyang sarili sa ikaliligtas natin, naupo siya doon sa kanang trono ng Diyos. Mahirap po tayong natin maintindihan paano ang Diyos na dalawa o paano ang Diyos na tatlo. Hindi natin maintindihan yun. Ano po? Well, may isa pong pag-aaral natin. Titingnan natin yan sa Genesis 1 upang maintindihan natin na magkaiba na kapag tinatawag ng Biblia o ng Diyos na dalawa, ay pwede yung dalawa isa rin. Kamukha po ng 1 times 1 o 1 multiply 1 is 1. No? Ay sasabihin natin, yung 1 plus 1 is 2. Pero sabi po ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin sapagkat ang dalawa ay magiging isa. So hindi natin maintindihan yung mag-asawa dalawa pero sa harapan ng Diyos isa. Well, hindi po yun ang ating tema. Gusto po nating makilala, ipakita rito sa talatang 3 na si Jesus ay ang eksaktong kapahayagan o representasyon ng Diyos na hindi nakikita. Sabi po sa ibang translation, He is the exact imprint of His nature. Eksaktong kapahayagan ng kalikasan ng Diyos. At doon po sa mga talatang 4 hanggang 14, si Jesus ay higit na dakila kaysa mga anghel. Dito pinakikita kung bakit mas mataas ang katayuan ni Jesus kaysa mga anghel. Ano po? So ano po sabi doon? Si Jesus ay may pangalan na mas mataas kaysa lahat ng pangalan. Ano po? Yung pangalan, hindi lamang po yung tawag sa kanya,
Si Jesus po ay maraming katawagan. Tinatawag din po siyang Emmanuel. Ibig sabihin, siya ay ang Diyos ay kasama natin o suma sa atin. Ang Diyos, binigyan siya ng pangalan. Ibig sabihin na lahat ng superlative, lahat po ng mga salitang pasokdol ay pwedeng ikabit sa Kanya, sapagkat wala na po talagang hihigit pa sa Kanya. He is better. So ito po yung mensaheng mariing pinararating ng may akda po ng aklat ng Ebreyo upang iparating sa kanilang panghihina sa pananampalataya na gusto na nilang bumitaw, tumalikod at bumalik sa kanilang dating nakasanayang reliyon. Hindi nila maintindihan kung bakit mas importante si Kristo kaysa sa kanilang tradisyon. Marahil nakaka-relate po tayo na ganyan din ang mga tao ngayon. Kaya sabi po doon, sa mga talatang yon, nabanggit po, si Jesus ay may pangalang na mas mataas kaysa lahat ng pangalan. Ang ibig sabihin, mas mataas ang kanyang karangalan at ang kanyang kapangyarihan, kung saan sinabi ng Diyos kay Jesus, ang iyong trono, O Diyos. Nabanggit din po doon sa talatang 8, tinawag ang anak o ang Kristo na meron pong trono, at mababasa na po ito doon sa lumang tipan, doon po sa aklat ng mga awit 45, mga talatang 6 at 7. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakilanman. Setro ng kaganapan, ang setro ng iyong kaharian. Iyong inibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasanayan na higit kaysa iyong mga kasama. So marahil inisip natin, paano magiging Diyos ito na may Diyos din pala siya? Yun po ang isang misteryo na hindi natin maintindihan o hindi rin nila maintindihan ngayon kung bakit itong anak na ito, kapantay ng Diyos, ay merong sinasabing kapantay ng Diyos. At sinabi rin po ng Ebreyo na ang Diyos na kinakikilala nila ay nagsabing ang anak nito ang iyong trono o Diyos. Sinabi, tinawag mismo ng Diyos. Ang Diyos na ito, ang anak na ito ay may trono. Kaya may pangalan siyang higit sa lahat. Nung banggitin niya ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, malinaw na ito'y nagpapahayag na si Jesus ay Diyos at Hari ng lahat. Sabi po sa 14, ang mga anghel ay mga ministering spirits. Ang tawag sa kanila, ang mga anghel ay mga ministeryo lang na espiritu o ministro lang na espiritu. Sila ay naglilingkod lamang para tulungan ang mga taong makatatanggap ng kaligtasan. So ngayon po meron tayong matatawag na mga anghel na walang pakpak. Pwede nating matawag ang yung lingkod na anghel sapagkat dito po ang ginagamit sa talatang 14, yung angel ay isa lamang ministering spirits. Ano po ang purpose nila? Ay upang tulungan ang mga taong makatatanggap ng kaligtasan. Samantalang si Jesus ay Panginoon. Hindi lamang siya ministering spirit, siya po ay Panginoon o Yahweh o Jehovah ng lahat. Ano pa ang mensaheng ipinararating neto sa atin? Kung si Jesus ang lumikha at nagpapanatili ng lahat ng mga bagay batay dun sa talatang 2, hindi maaaring makapigil sa kanya ang pisikal na templo. Ibig sabihin, hindi siya nalilimitahan ng templo. Kung siya ang may likha ng lahat ng bagay, ang lahat ng pinagkuhanan po upang maitayo ang templo ay
hindi naging gayon kung hindi po nilikha ng manlilikhang ito. Dahil ito rin ay bahagi ng kanyang paglikha at nilikha. Sa halip na si Jesus mismo, ang tunay na espiritual na tahanan ng mga tao sa Diyos. Si Kristo mismo ang tunay na templo. At nung sinabi po, klinari pa ito ni Pablo, hindi nyo baga alam na ngayon kayo ay templo na ng Diyos. So ang Diyos po hindi siya nababox sa apat na sulok ng isang gusali, kundi ibang tinutukoy. Ang templo ay hindi na po gusali. Si Kristo mismo. Hindi na kailangan ang mga lumang ritual dahil si Jesus ang nagbukas ng bagong tipan na batay sa pag-ibig at kaligtasan. Napag-aralan na rin po natin to sa aklat ng Galatia. So, medyo napapalaot po ang ating pag-aaral. Sinisikap po natin maging 3 minuto lamang ang ating pag-aaral. Ngunit, idudugtong po natin sa ating pag-aaral bago tayo pumunta doon sa chapter 2 ay tingnan po natin para ma-reinforce natin ng chapter 1 paano nakauugnay ang Hebreo 1 sa iba't ibang bahagi ng Biblia tulad ng lumang tipan at bagong tipan. Mga kapatid, abangan nyo po ito. Isang halimbawa po niyan ay yan po siguro paglilingkod natin sa susunod na Friday bago po tayo dumako sa Kabanatang 2. Sa Genesis 1 po at ang Hebreo 1:10 ay makikita natin ang kaugnayan. Sa Genesis 1 po, 1:1 ng chapter 1 verse 1 ng Genesis, sinabi, noong una nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sinasabi rin po ng Hebreo 1 at talatang 10 na ikaw, Panginoon, sa una ay nagtatag ng pundasyon ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sino yung Panginoon na tinutukoy? Si Kristo. Batay na rin po sa ating pag-aaral. So, nakita po natin na kung ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, ng langit at ang lupa, at ang sabi po ng Hebreo, ikaw ang Panginoon, sa una ay nagtatag ng pundasyon ng lupa at ng langit, ay gawa ng iyong mga kamay. Ibig sabihin, ang Kristong ito ay umiiral na bago pa man magkaroon ng mga nilikha tulad nga po ng langit at lupa. Ang ibig sabihin, si Jesus ay mismong tagapaglikha na binabanggit po o binanggit ng Genesis Kabanatang 1. Hindi lamang siya bahagi ng nilikha, kung hindi po siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. So, sa kakulangan po ng oras, itutuloy na lamang po natin ito sa susunod na pag-aaral. Magandang gabi po o magandang araw at pinagpalang 2026 para sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna ito at abangan niyo po ang karugtong nito sa susunod na Friday. Bye-bye for now.